Sorry, no English. No, it's okay. It's okay. Natatawa ko sa aking sarili. Gusto ko lang magsalita ng English. Pero pinipigilan ko dahil nagsabi ko, wala akong English. No English. God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. No matter what you're facing today, remember this: God is working it all out for your good. The pain, the struggles, the heartaches, they are not without purpose. God doesn't waste any moment of your life, even in the darkest seasons. He is weaving together a story of triumph, restoration, and hope. You may not see it right now, but trust that behind every challenge, every setback, God is at work. He is using all things, the good, the bad, and the painful, for a greater purpose. He is shaping you, refining you, and preparing you for something more than you could ever imagine. It's easy to doubt when things don't go as planned, but don't let fear or frustration cloud your vision. Trusting in his promise. His purpose is bigger than your circumstances. Even in the middle of the storm, God is holding your hand, leading you toward the victory he has already promised. His plans for you are far greater than you can see. So when things don't make sense, hold on to this truth. God is in control. He is working behind the scenes, turning your pain into purpose, your trials into testimony. The end result will be greater than you can imagine, and the glory will be all his. If you believe, type, God is working for my good, and share this with someone who needs a reminder today. Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet, good morning viewers. Today is Sunday, February 23, 5 days more to go. And then itong buwan na ito, it's all done. Then papasok na tayo sa March. Napakabilis ng araw, napakabilis ng panahon. Natapos lang ng Pasko, may
in a few months, Pasko na naman. Ang bilis nating tumanda nito. But anyway, meron akong sasagutin habang nagdadrive ako ngayon. Si Jeremy Chen 2218. Bisaya kasi itong pagka-comment niya. Sabi niya, "Hey Marco, akala ko hindi pwedeng tumakbo ng oversize paggabi. Diba na ay 30 minutes before sunrise and 30 minutes after sunset." It's true. It's true. Totoo yun. So bakit ako tumatakbo sa gabi? Okay? Bakit ako tumatakbo sa gabi? It's because according to the book, according to General Oversize Regulation and Pilot Directory and vehicle sizes and weights, and according to rules by every state, by every provinces. Okay? Read my lips, mga boss. Read my lips, mga boss. Merong dimensions ang bawat state. Ang bawat state merong dimensions na allowed kang tumakbo sa gabi. Kung ikaw ay overweight, sobrang lapad mo, 14, 13, 14, 15, 16, then you are not allowed na mag-drive sa highway during after sunset. Okay? Bawal kang mag-drive sa gabi pag ganun kalapad. But according sa rules ng bawat probinsya, ng bawat state, meron silang allowed na width na pwedeng tumakbo sa highway, like 9 feet ang wide, 10 feet ang wide, 11 feet ang wide, and 12 feet ang wide. So sa mga ganong dimensions, may mga states na inaalaw ka nila na tumakbo sa gabi. Sa mga ganong states, sa mga ganong province na allowed ka tumakbo sa gabi hanggang 12 wide, depende sa rules ng states. Kaya nga merong handbook, merong website, merong internet, merong Google na pwede kang magbasa ng mga rules para sa iyong brain, sa iyong knowledge na pwede ka palang tumakbo sa gabi pag ganun ang dimension. Pero pag sobrang lapad, hindi ka na pwedeng tumakbo. Okay? Pag sobrang lapad, daylight lang yung pwede mong takbuhin, pwede kang gumalaw. But meron din province like British Columbia. Napapansin niyo pag British Columbia, night movement sila. Night movement. Bawal kang tumakbo sa araw. Kabaliktaran naman. Bawal kang tumakbo sa araw. Pwede kang tumakbo sa gabi. Bakit? Kasi sa gabi wala masyadong sasakyan, tulog, at kailangan meron kang escort pilot. Depende sa lapad ng iyong load. Kaya nga, depende sa rules ng bawat probinsya, bawat state. Kaya kailangan magbabasa ka ng libro. What is 2 hours para basahin mo? Hindi mo naman kailangan i-memorize eh. Basahin mo lang, intindihin mo lang yung mga nakasulat dito sa handbook. In case ma-pull over ka, may mga pulis na hindi alam yung ganung rules, alam na nila bla bla bla, ngayon ititigil ka, tinatanong ka bakit ka tumatakbo na oversize sa highway, then ipapakita mo yung nabasa mo sa libro.
kailangan yung libro mo ay up to date. Okay? Up to date yung bagong mga version. Baka may nagbago sa rules. So papakita mo ba? Meron ding internet. Yung sabi ko, may internet din. Pwede ka mag-google. Meron kaming up to date din na isa pang handbook na oversize. Babasahin mo yun. Pwedeng magtanong sa mga kasama, but mas maganda yung meron kang alam sa iyong ginagawa. Panlaban mo yun. Kaya kami kasabihan, knowledge is power. Pag may alam ka, may laban ka. Okay? Pag may alam ka, may laban ka. Anyway guys, today is Sunday. Diretso ako ngayon sa isang hugasan sa Blow Beacon, somewhere sa large truck stop. Kasi papahugasan ko ang truck dahil ang ganda ng weather today. It's -1. Hindi magpo-frozen yung ating mga kasukasuhan ng trailer at saka truck. Pagkatapos maghugas, drop ang trailer sa I'm gonna stay sa John Deere kung saan ako kumuha nung last load ko. Mag-load ako tomorrow, pero naka-reset na. Gapang na lang. Gapang na lang ang truck papunta doon sa loading, then gapang na lang ang truck pabalik doon sa parking, then unhook ang trailer, punta sa labs, shower, maglaba, punta sa Costco. Merong pinapabili ang aking asawa sa Costco sa Amerika dahil walang makita dyan sa Costco ng Canada. So yun ang plan today. Today is Sunday. Napakaganda ng panahon. Today is Sunday. Napakaganda ng panahon. Thank you Lord. Walang snow, magandang kalsada, dry and clean, and I hope everything goes well. Napaka-weirdo ng panahon. Why? The last week, sobrang lamig. -30, -40. And now, mainit. Naka-aircon ako ngayon. +9 degrees. Aircon, hindi pwedeng heater dahil mainit sa labas, mainit pa sa loob. Para ka ng barbecue sa loob ng truck. Napaka-weirdo. Napaka-weird ng panahon. Hindi pa tapos ang winter time. End of February pa lang. Last week ng February, meron pang March. Isang buwan pa. Yung March na yan, yan ang worst. Maraming storm darating for sure. Napakaganda ng kalsada, mainit, walang snow. Papahugas ako ng truck dahil swabe, malinis. Ewan ko lang Canada ngayon kung okay na yung highway nila. Dahil the last time napahugas ako dito, ito yung result ngayon. Sobrang dumi ng truck sa labas, ng trailer. Kaya sana okay na siya para pagbalik ng Canada, malinis ang truck. Tigil muna dito sa may Loves, the largest truck stop. Merong truck wash dito. Papakintab muna ako ng 1447. Turn left at the stop sign. Oh, ang haba ng pila man. Sana all. That's okay. Pipilan na rin ako. Ang daming magpapahugas ngayon. Alam nyo bakit? Kita nyo naman ang kalsada. Napakakintab. Nakakintab. Napakaganda. Walang snow. Are you good?
Kaya busy ngayon ng truck wash. Papalinis ng truck. O pilot dito, Flying J sa kabila. Sana all, ang daming truck stop. In 400 meters, turn left on Walker Street. Oh, pilot doon. Pilot din to, dalawa. Dalawang pilot. Largest trucks up here. Side. Turn left on Walker Street. Uy, dapat dito pumasok. Mali Turn yung right on West pinasukan ko. Iowa 80 Road, then take the second right. Yeah, I know, right? May imik ka nga dyan. Mana. Tapos na yung service mo. Bakit dito ako pumasok? Mali guys, mali. Yung mindset ko, pasok dito sa Flying J. Layo naman pinagatrasan mo, Choy. Grabe naman na backing yan. Nice tractor. Yan ang wash bay. Uy. Uy. Baka lumagpas pa ako. No truck was stacking on public roads. Okay, break na ako. Dito guys, once na nakapasok ka na sa pila at nag-decide ka na hindi na ako magpapahugas, hindi ka na makakatras. Walang exit dito kundi papasok ka talaga sa bay, naghihintay ka. Kasi kita mo sa likod, oh nawala yung may nakapila dyan sa likod. Walang exit yan, kundi yun lang yung dalawang bay na yun. So ang haba ng pila na yan. Kaya pag once na nag-decide ka na magpahugas ng truck, mahugas ng truck, huwag yung at saka na lang, atras na ako. Paano pag nandun ka na sa loob, diba? And dito sa Glow Beacon, 13 wide ang lapad, 13 wide and 14 height. 14 ang height. So kung oversize ka, kung over ka ng 13.5, hindi ka makakapasok dito. Hindi ka magkakasya dun sa bay nila. Kung ang lapad, ang taas mo ay 15, 16, hindi ka makakapasok dyan. Wala kang option kundi unload mo muna yung truck mo, yung load mo, then bumalik ka na empty, just like that. Dahil 13 wide, 14 ang height. So aking space, mabilis sila dahil ang dami nakapilat. Ang again, yung hugas dyan ay 10 minutes lang bawat truck. 10 minutes ang bilis nila. So bago matapos tong aking mga 40 minutes, nakabreak ako ng 30 minutes. Meron pa akong I think 20 kilometers papuntang Jander tonight. Ito dapat ang meron sa Canada. Dapat merong ganyan sa Canada, Glow Beacon. Walang ganyan eh. Sa laki ng Canada guys, walang nakaisip na mag-franchise ng Glow Beacon doon. Ang hirap makahanap ng truck wash. British Columbia, pupuntahan ka doon ng maghuhugas ng truck doon sa yard namin.
And sa Calgary, merong isa doon sa Road King. Sa Atchison, meron doon isang sa Atchison, I forget the name. And ano pa ba, saan ba bang merong hugasan? Sa Q-Line sa Saskatoon, meron kaming sariling hugasan doon. Sa Winnipeg, I don't know. Sa Regina, I don't know. Yan dapat ang makapasok sa Canada, yung Glow Beacon yan. Or merong mag-franchise ng tagahugas ng truck, just like them, na 10 minutes lang bawat truck. Isang truck, 10 taong gumagawa o 8 taong gumagawa. Napakabilis, ang daming truck sa Canada. Pero ni isa walang ganyang style ng Glow Beacon. Saglit lang, mabilis, high pressure, ang ganda ng mga gamit nila, mga pangpatanggal ng dumi. Unlike dun sa mga maghuhugas sa talagang sa Indiano, no? Ang tagal, it takes 2 hours siguro bawat isang truck. Kaya kung ikaw naghihintay, nagmamadali, hit and run ka lang, lugi ka. Dito 10 minutes 10 minutes lang ang hugas. Yan mo, abante na naman ako. Ciao! Habang naghihintay ako doon sa pila, kain na ako para hindi sayang yung oras. Guys, mga choy, mga chay, go good time ko itong mga nandito sa Glow Beacon. Sasabihin ko sa kanila na no English. Then let me see kung anong gagawin nila. Pero nagsulat na rin ako ng aking mga details para papakita ko sa kanila na no English, Q-Line tracking 1447, my name is Marco, no brightener wash, do not wash engine. Kasi ayaw kong pahugasan yung aking makina as of now dahil bagong hugas lang to, hindi naman siya madumi ang makina, but gusto ko lang yung labas malinis para akong tanga ngayon. Ay Diyos ko, itong pagtitripan natin itong mga puti, para na naman akong tanga nito. Amigo, no English. Trailer wash, truck wash. Alright. Okay. Clean. What? Clean. Yeah, okay. Para akong tanga. Hayop na yan. Okay, go. Ay, para akong tanga. Nag-uusap-usap na sila, sabi nila yung driver hindi nagsasalita ng Ingles. Meron silang nalalagay na pasiuna ng mga gamot para matanggal agad yung dumi kasi hindi sila nagbabrush eh. Wala silang brush na ganyan na kundi ito lang mga liquid ang pampatanggal nila ng dumi.
Tingnan ko tong mga to kung thank you. What was your truck number? Okay. Clean, okay? Clean. How did you Truck, spell your trailer, last name? clean. Yeah, that's what we do. Okay. Clean, that's what we do. Yes. It's good. So ito yung panlaban mo sa kanila. Pag hindi malinis ang truck, Six. then you're gonna sisend mo to sa kanila. Oh, for our company. Para akong tanga dito. Yeah. For the truck or No. trailer? No. And no engine, washer, undercarriage? No. All right. Any areas you're worried about out there, sir? No. All right, we'll get cleaned up for you, sir. Okay. How are you going to be paying for your wash today? Q-Link? Did you look at him or is the line bad or? Wow. Q Line is your company? Yeah. Sorry, no English. No, it's okay. It's okay. I can't find the company. Q-Line Trucking. Right. It's not showing up for me. Really? Yeah. Saskatoon. Hmm? Q-Line Saskatoon. Canada. Company Q Line? Just type in Q, push enter. I did that. L would be right there. It's not right there. Alright. Oh, okay, okay. Thank you. Good. Yes. What's your first name? Okay. What's your truck number? Commute. Truck number? Yeah. In trailer? 1266. 12. Gotcha. Okay. Good? Thank you. Good? Yes. Great. Lost satellite reception. Okay guys, pinanindigan ko yung pagiging tanga magsalita, parang ay wag ko, pero check ko muna kung malinis talaga ang ginawa nila. Okay, ang hirap pala magpanggap na walang Ingles. Diyos mio, Marimar. Okay, clean. Babalik ko lang to. Nilabas ko siya para malinis nila eh. Ganda ng weather ngayon. Kasi hindi ako pwede maglagay ng oversized load sign na wala akong load na karga na oversize. May ticket yan.
Pero ang ilalim hindi nahugasan. Okay lang. Come on, Marco. Tanga-tanga ka talaga, Marco. Yeah. It's good. Ang bilis lang linisin dahil pag nagpapahugas ng deck, hindi na nililinis to. Iba ang charge nito. Pag nagpahugas ka ng deck, hindi na sinasama yan. Ito lang sa gilid. Tingnan mo, hindi basa dito, di ba? Kasi hindi na sinasama yan eh. Ito hindi na pinahugasan. Loob. Yeah, it's clean now. Tara, diretso na ako na ano. Daan pa pala ako ng labs para mag-refuel. Pero pwede naman siguro dito kung hindi basis sa pilot eh. Diyan na lang siguro. Tara, tapos 6 minutes. Fill up, full tank, 105 gallons. Natatawa ako sa aking sarili. Gusto ko lang magsalita ng Ingles. Pero pinipigilan ko dahil nagsabi ko wala akong Ingles. No English. It's okay, it's okay. Pinanindigan ko yung pagiging tanga-tangahan ko kanina. Ay nako, Marco. Siguro iniisip ng mga tao dun sa loob, paano nakapag-drive ng ano to? Paano nakapag-drive ng semi-truck to dito na walang English? Tapos iniisip din niya, naka-base sa Canada, for sure merong English, di ba? Talaga, magkapag-tripan talaga. Anyway, 15 minutes, 42 kilometers hanggang John Deere. Nag-fuel up na ako kanina doon. Instead, natitigil ako dito sa my labs ngayon para mag-fuel up. Diretso ako sa John Deere. Doon ako mag-start ng aking reset tonight. Then bukas ng umaga mag-load ako. Nasa harap lang mismo. This is my second load again. This is my second load dito sa combine. And tomorrow itatackle natin yung about dun sa nag-comment sa John Deere. Okay? Si John Deere, no? May nag-comment, gusto kong itackle ng konti. Wala akong masyadong knowledge dun sa pinakamalalim na ugat kung bakit, pero gusto ko lang i-tackle sa inyo tomorrow na episode. So papalipas ako ng gabi tonight, pipikapin ko yung load tomorrow morning, gagapang ko na ng truck, secure, order ng permit para Tuesday morning start ako mag-drive, matatapos yung aking reset. And the good thing is nag-refuel up na ako dito sa pilot para bukas ng umaga timbang na lang siya ang kailangan, titimbangin na lang. And pwede sana timbang na lang ang kulang, so hindi rin ako makakahataw pala. Tuloy-tuloy. So reset, gawa ng contract. Bukas pagkakuha ang trailer, and hope babalik ako dito para sa labs para mag-shower. And then yung aking wife merong pinapabili na gamit dito sa Costco ng Amerika kasi wala na siyang makita doon sa Costco ng Canada. So dito siya magpabili sa may Moline. May nakita ako, so magpapabdil ako. Ang Costco guys, madalang puntahan ng mga truck drivers. Why? Kasi nasa looban yan. Unlike sa Walmart, makikita ka ng mga Walmart halos nasa along the way. Along the way lang yung mga Walmart. So may mga Walmart na pwedeng tumigil ang truck, but you have to check sa apps ng tracker pad kung pwedeng mag-parking ang truck. Kasi minsan may mga Walmart na ayaw nila magpa-parking ng mga semi-truck sa lot nila. But you have to check doon sa tracker pad na apps, tracker pad. Check nyo muna kung pwede mag-park ang truck, kasi kung hindi at nag-park ka doon, bubot nila yun, ilalak nila yung ilalak nila yung gulong mo, lalagyan nila ng boot kagaya ng sa Pilipinas, ilalagyan nila doon. And magkano ang tubos niyan? $300, $400. So check nyo muna kung pwede mag-parking ang truck doon sa Walmart. Itong Costco,
ay hindi talaga pwede ang truck parking doon sa Costco. Kahit sa Winnipeg, bawal po parking ang mga truck na may dalang trailer. But bukas nga, magka-load, ibababa ko tong trailer, magpapagtil ako papuntang Costco. Okay naman siguro siya, magpapaalam na ako dahil kailangan ko lang din ng grocery, kailangan ko ng tubig, meron akong membership ng Costco, bibili naman ako sa Costco at yung pinapabili ng aking asawa sa loob ng Costco. And I'll see you guys sa John Deere Yard